natin sa aklat ng Ruth, specifically sa verses 1 to 18 ng chapter 1. But we will zero in those sa verses 16 to 18. So yung aklat po ng Ruth, mga kapatid, ay pakikitaan natin, isang napakagandang tandaan dito ay yung sinabi niya kay Naomi. Sabi niya doon, where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Kung saan ka pupunta, pupunta ako. At kung saan ka mananatili, mananatili din ako na kasama mo. May karagtog pa yan, di ba? Kung saan ka mamamatay, ay doon na rin ako mamamatay. Next po. Makikita natin dito, mga kapatid, na nilalarawan dito ng istorya ng buhay ni Ruth at ni Naomi, yung familial connections. Ibig sabihin, ang mga bagay talaga ay magkakatugtong. At marami sa paligid natin ang hindi natin pwedeng isa-isang tabi. Laging magkakaugnay ang mga bagay-bagay. Isa pa, magandang makita natin dito, mga kapatid, ay yung katapatan at yung, sa Tagalog ng loyalty. Pareho lang, Katapatan at faithfulness and loyalty. So, may mga tatlong salient points na nais kong bigyan ng pansin dito po sa mga talata na ating binasa ngayong umaga. Una ay yung steadfast loyalty. In our relationship, sa ating mga pakikipag-ugnayan, pakikisalamuha, pakikipagrelasyon, malalaman natin doon o dapat maliwanag sa ating mga kapatid that we have a duty to support one another, especially when things get tough. Amen po ba? Sa loob ng isang sambahayan, kung tayo ay mga magulang o tayo ay anak, walang ibang hinahanapan ng pag-asa ang ating mga anak kung hindi tayo mga magulang. At yan ay duty bound tayo ipagkaloob sa kanila yon. Amen po ba? O rin natakit ti ulo daw. Diba? Kahit matigas ang ulo nila, kahit na yamot ka na dahil ang daming beses mo nang inutusan, pero ang sagot sa iyo ay, ayun, mamaya lang, wait lang, teka muna. Pagkatapos nito, hanggang matapos ang maghapon, minsan walang nangyari. Pero dahil nanay, dahil tatay, hindi natin maiwasan na mamaya makikita nila na tayo na ang gumagawa ng iniutos natin sa kanila kung minsan. So, this is our duty as parents. And this is our duty as children of God. Kahit sa ating simbahan, sa ating iglesia, hindi mo may tatatwa na meron kang duty sa iyong church. Sana maliwanag lahat ito sa atin. Hindi ito duty lamang o hindi ito tungkulin lamang nung ilan sa loob ng isang iglesia. Ang bawat isa na kumakatawan sa membro ng isang iglesia, lahat yun ay merong tungkulin na kanilang ginagampanan. Especially kapag meron tayong kinakaharap na hamon. Pangalawa, makikita natin dito, mga kapatid, ay yung commitment na binatawan ni Naomi. Namuhay sila ng masagana noong una. Namatay ang asawa ni Naomi at pinalaya niya si Ruth at saka si Orpah. Ayaw umalis yung dalawa, pero napahinuhod niya si Orpah, naiwan sila. Subalit dito nakita natin yung commitment ng Ruth na hindi niya iiwan sa ganong kalagayan yung kanyang biyenan. Sino po ba yung mga biyenan na dyan? Hindi ba ang sarap isipin na meron kang masasandigan, na merong nagmamahal sa iyo, na kahit ano ang mangyari, alam mo na hindi ka kailanman mag-iisa. Ruth has this quality. Kaya hindi niya iniwan si Naomi. Kahit na ipagtabuyan o sabihin na malaya ka na, Ruth, bumalik ka na sa mga magulang mo, maghanap ka na ng ibang mapapangasawa mo para ikaw ay maging sagana muli. Ruth
made a bodily and spiritual commitment to follow Naomi. Dalawang bagay na makikita natin dito, mga kapatid, yung commitment na inihayag ni Ruth kay Naomi. Una ay tinanggap niya yung pananampalataya nitong si Naomi. Pangalawa, tinanggap niya na makasama siya habang buhay amidst na wala na yung kanyang kabihag at namatay na nga. So sa ating buhay bilang mga mananampalataya, mga kapatid, bilang anak ng ating Panginoong Jesucristo, tandaan natin na meron tayong ganitong tungkulin. Meron tayong ganitong sinumpaang commitment. O, ano ba sa Tagalog ng commitment? Basta yun, commitment. Hindi mo pwedeng ipagsawalang pahalayan. Ano po, na tuwing na ay pupunta ka lang ng iglesia, tuwing na ay makikinig ka lang ng sermon, aawit kong minsan hindi pupunta, minsan nagiging busy, at para bang baliwala ang commitment mo sa iyong church, sa ating Panginoon. Kaya tanong sa atin ngayong umaga, mga kapatid, knowing na ito pala, ganito pala kasidhi mag-commit ng kanyang buhay ng lahat sa kanya, itong si Ruth. Maybe we can ask ourselves today, aren't we supposed to show Jesus the same devotion? Hindi ba kailangan ganito rin yung nararanasan ng ating Panginoon sa Kristo na nagmumula sa atin sa pakikipagrelasyon natin sa Kanya at Siya sa atin? Lagi na lamang ba ang Diyos ang nagbibigay? At tayo ay hindi man lang makapaglaan ng panahon, ng oras, patungo sa pakikipagtipan natin sa ating Panginoon. Hindi na ba tayo mauubusan ng mga dahilan? Habang naghihintay tayo na, kahit na ganito ang gawin ko, pagpapalain pa rin naman ako ng Panginoon. Alam niyo, totoo yun. Pero magkakasya ka na lang ba sa anggit na pagpapala? Where in fact, you deserve more than that. So let us ask ourselves today, mga kapatid, aren't we supposed to show Jesus the same devotion katulad ng kay Ruth? Next po. That we are willing to perish for the sake of others. That we are willing to take away those things para lamang ibigay ang ating buong suporta at pagmamahal doon sa dapat nating pagkalooban dito. Wala na ang lahat kay Ruth. Ganon din kay Naomi. Kaya nga sabi ni Naomi sa matalakang binasa natin, tila ba pinabayaan na siya ng kanyang Panginoong si Yahweh. Kaya ganoon na lamang at ayaw niyang madamay itong kanyang manugang. Pero tingnan niyo yung willingness sa puso ng Ruth. Kung saan ka mamamatay, Naomi, doon na rin ako mamamatay. One of the centerpiece ng Judaism, mga kapatid, ay yung Shema nila. Yung Hear, O Israel, the Lord your God is one God. And you shall love the Lord your God with all your might, soul, and strength. Or, nakalimutan kayo isa. So, maliliit pa lamang sila, nire-recite na nila umaga hanggang sa gabi. Isa sa umaga, isa sa gabi. So, hindi po pwedeng ipagpaliban. And that is the reason why, mga kapatid, yung mga Jews, kapag pinag-uusapan ng Panginoon, we cannot blame them if they will say na hindi sila naniniwala sa ating Panginoon sa Kristo. Because that is the centerpiece of their religion. Pinamuhay nila yon, pinakilala sa kanila yon na yun ang kanilang Panginoon. Because during that time, talaga namang si Yahweh pa lang. Sa atin po, ang centerpiece ng Christianity ay sino? Si Jesus, tama po ba? But is He getting
the same devotion, the same commitment? Are we now willing to really die for Him in order for us to live again? So, kailangan pong bisitahin natin muli yung ating relasyon sa ating Panginoon. Yung allegiance natin ay kay Kristo pa ba? Habang ang ating Iglesia Metodista, sabi nila ay nagkakahati-hati, nagkakabahabahagi, saan ka lulugar sa panahong ito? Kanino ka kakati? Sino ba ang patuloy na itataas mo sa buhay mo? Next po. Pangalawa na magandang makita rito is yung covenant relationship ni Ruth kay Naomi. Ruth's commitment reflects God's covenant love for us. Tama po ba? Hindi nagbabago ang pag-ibig ni Jesus sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin. Palaging nandyan yung pag-ibig niya at pagmamahal. Sabi ko parang mas masarap laging sinasambit yung salitang covenant kaysa commitment. Kasi yung commitment, in a secular world, in a secular Bible, marami na ang rito, ang sabi nga, hindi na sumunod. Pero when it comes to the truth, ng ating relasyon sa Panginoon, hindi ba mas kabi, o mas bagay na sabihin natin na may covenant is only for Jesus. Kasi ito yung ginagamit, ito yung ginamit sa Bible. The covenant of God to Abraham. The covenant of the Lord to sa iba pang niyang mga propeta at kanyang mga naging alagad. I hope, our relationship with the Lord Jesus Christ reflects the same as with Ruth. Ito yung hinihintay ng Panginoon na ganito na yung kasighi yung ating relasyon sa Kanya. Na hindi natin po pwedeng ipasubalik. Hindi pwede natin isang tabi. Kapag araw ng Panginoon ay araw niya, walang makakapigil sa atin upang gumalaw at makipagdiwang. Amen po ba? This is the devotion. This is the covenant na kailangan ng bawat isa sa atin, lalo na tayo na humaharap sa isang malaking hamon. If you lose our covenant, saan tutungo ang United Methodist Church? If we lose our compassion, saan tayo pupulutin? Sasama ba tayo doon sa iba? O mananatiling ang allegiance natin ay si Kristo at si Kristo pa rin? Next po. Naalala ko yung kwento ni Bishop Sherry sa forum about regionalization. Sabi niya, mabait yung kanyang asawa. At marami silang hindi pinagkakaunawaan ng kanyang kabiyak. They quarrel. They, isang nagpapalitan ng mga diskurso. Pero hindi ibig sabihin nun, sabi niya, na hindi ko na mahal ang aking asawa. Sino po ang may mga asawa rito? Taas ang kamay. Meron pa kayong ganong issue? Lagi bang smooth sailing ang inyong relasyon? Ako ay guilty dyan. O yun, yung sa likod, si so battle na. Naman po ba? Hindi ibig sabihin mga kapatid na dahil hindi na nagkakaunawaan ay hiwalayan na agad. Pwede namang pag-usapan dahil doon sa ating covenant. Dahil doon sa commitment na sinabi natin sa harap ng altar nung tayo ay nagpakasal. It was a holy commitment. It was a holy covenant na yung mag-asawa ay tinanggap yun at siya nilang ipinangako sa isa't isa. The covenant of Ruth to Noemi,
is somehow pareho nung ginawa nating pledge o nung ginawang pledge o pangako sa atin ng Panginoon na hindi Kanya iiwan sa kahit anong kalagayan. Kaya masabi ko, no, He is the same Jesus and He will never change. Kahit na medyo mabuhay ang relasyon mo sa ating Panginoon, siya pa rin ang Panginoon, hindi siya magbabago. Kahit na hindi tayo nakakasunod, kung minsan hindi nagbabago yung kanyang pagsuyo sa iyo. Nariyan palagi, constant. A very stubborn love na kung mauunawaan natin, hindi mo na uulitin na saktan ng Panginoon dahil bumabalik tayo sa paggawa ng kamalian. Next po. At dahil dapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, marapat lamang na hindi masira ang ating relasyon sa Kanya sapagkat pwede nating panghawakan ang pangako ng ating Diyos. Kung meron kang pangamba, meron kang pagdududa sa panahon na ito dahil dumadaan ka sa isang matinding hamon sa iyong buhay, tandaan mo, you can always trust the covenant that you have with the Lord Jesus Christ. Wala ka ng ibang pwedeng pagtiwalaan ng buhay mo, lalo na sa panahon ngayon. Amen po ba? Panahon na naman ng halalan. Marami na naman ang nangangako. Marami na naman ang nagsasabi ng ganito. Pero hanggang doon lang yun. But the Jesus Christ that we know, yung Jesus na pinagsukuan natin ng ating buhay, He will forever be true to His promises. Next po. Pangatlo na makikita natin dito is the power of community. The significance of community and companionship is demonstrated by Ruth's choice. Mas ginusto ni Ruth, ang meron siyang kasama at yung kasama niya, yung dati na niya, pahalubilo. Ayaw niyang pumunta sa iba, ayaw niyang manatiling nag-iisa at hintayin na lang din ang kanyang kamatayan. May sinasabi si John Wesley about this. Sabi po niya, next po. Sabi ni John Wesley about community, there is no religion nor holiness that is not social. He believed that the depth of one's love for God is revealed by the way they love others. Even our John Wesley believed na kailangan mong connect. Kaya nga isa sa napaka-unique na feature o characteristics ng United Methodism is it is being connectional. Magkakaiba tayo, nagkakalayo sa lugar, pero nagtutulungan ang bawat isa. Ngayon po ba? You cannot find that in other religion. At kung papansinin ninyo, isa sa matibay na religion na lamang sa ating panahon ay ang United Methodist Church. And do not ask me why, kung bakit ito ay tinitira ngayon ng kaaway. Walang mabuting gagawin, ang kaaway. At kung uunawaan natin mabuti ito, it is always better, na sa buhay natin bilang mga mananampalataya, dapat nakakonekta tayo palagi sa bawat isa. Amen po ba? We already launched our care group. Marami sa inyo ang miyembro ng care group na ito. Maraming mga larawan, maraming mga balita, maraming mga kwento na nakapaloob on each care group na kapag ka narinig mo at naunawaan mo kung bakit kailangan konektado sa bawat isa, magbibigay sa ito ng kalagalakan at desire na, teka muna,
parang naiiwan na ako. Parang ako, wala pa akong care group. Connection na. Community. Sabi niya, ni John Wesley, walang reliyon, walang kabanalan na hindi konektado sa komunidad. As simple as that. Konektado tayo lahat. Another thing about holiness, sabi po niya, next po, believers cannot live as if they're alone, and that faith is always communal. He believed that community is necessary for grace to nurture people into the persons God created them to be. Imagine kung tayo-tayo lang. Paano maririnig, paano mararanasan ng iba yung pananampalataya na ini-enjoy natin sa ating Panginoon Hesus Kristo. That's why, ang sabi ng Panginoon, yung kanyang Great Commission is go. Kaya tayo ay nagmimisyon. Kaya tayo bumubuo ng mga hero. Kaya tayo nagpupunta sa mga bahay-bahay para manalangin, para bisitahin sila, upang malaman nila na we are connected to each other. At sa pamamagitan ng exercise na yun, mga kapatid, na ipaparanas natin sa kanila kung ano ba ang isang mananampalataya, kung ano ba ang alagad ng ating Panginoon. Dahil sino ang sasako ng pagpapala? Tayo-tayo lang ba? Kaya sabi ni D.S. Revi Fajardo in one of our sit-down meeting with us, sabi niya, kung walang dadalo sa prayer, walang sasalo ng blessing. It's the same with the church. Kung ang church ay mananatiling ang sinusuportahan lamang ay bawat isa at ayaw nitong lumabas, ayaw nitong mag-mission, ayaw nitong bumisita, tayo lang. Paano dadalawin ang pagpapala? Kaya natutuwa po kami kapag meron sa inyo na nakikita namin na kahit may trabaho, gagamitin yung oras, minsan nagmamadali, okay lang yun, dahil ayaw niya hindi magkita. Kapag talagang hindi magkikita, walang ibang viable source kung hindi online. Huwag lang na hindi magtagpo-tagpo. So, matagal na pong practice ito, ng ating John Wesley, at ngayon ay pinapaalala sa atin, na binibigyan ng pagpapahalaga ang ganitong diwa ng pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalo tigit yung nasa labas ng kanyang kahalan. Next po. So makikita natin dito, mga kapatid, na we do not walk alone in our journey. Lagi kang bibigyan ng kasama ng Panginoon. Going back in time, hindi ba? Nung hinayon niya yung kanyang 12 alagad, hindi naman nag-isa-isa. Amen po ba? It's a body system. Laging may kasama. At kung dala-dalawa sila, alam nila na tatlo sila because the Lord will always be with them. Kaya wag po tayong matatakot. Kung tayo ay inihahayo ng ating church, na di na ba hindi natin alam ang gagawin natin? Kung hindi natin alam ang gagawin, bumalik po kayo sa iglesia. Dumalo kayo sa mga ginagawa natin mga trainings, workshop, at iba pa mang usapin patungkol po sa pagbimisyon para matuto po tayo, ma-equip po tayo. At hindi tayo palaging natatakot na isuda lang na. Isuda hindi nag-training, haanang siya. Sila na lang ulit. At sila naman ang nag-training. Dito na lang kami. Kapag may iba may pagkakataon, saka kami hahayo. Where is your allegiance to Christ? Kung ganun palagi ang ating katwiran. Next po. We are living within the community of faith, and we must stand with our brother whenever and wherever the situation calls us to lend a helping hand. Isang napakagandang katangian ng Bunyos BMC ay they already learned to stretch out their hand to reach someone else. Noong ang inyong lingkod ay nandun pa sa Villa Isla,
Hindi ko alam ang gagawin doon, no po, kung walang mga kamay na sumusuporta kung paano magpatuloy yung ating 3-year program doon. Hanggang sana ibalik siya ngayon into a church. Ngayon ay humahayo tayo. Nagpupunta tayo sa ibang mga lugar ngayon. We are missioning Villa Santos. Who knows? In time to come, ano po, ay maging isa na rin yan, sa nagtatanim at nagmimisyon para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. So hindi tayo dapat napapagod. Hindi tayo dapat nanghihinawa o hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa na kahit na maliit na bagay na may tutulong natin para dumaloy, para magpatuloy ang misyon ng ating iglesia, dapat nandoon tayo palagi. And alam niyo po, napakainam kung ang bawat isa sa atin ay meron ng care group na kinabibilan. Sumama po kayo sa care group. Pakibilang po kayo. Kung ayaw nyo doon sa, ilan na ba, 24? 28 na care group. Kung ayaw nyo sa 28 yun na ngayon ay nagsisimula at nagpapatuloy. Andiyan si Teacher Joey. Ayaw ko doon sa 28 na yun, Chair. O pwede bang bumuo kami ng aming sarili? Let's talk about it. Let's discuss it. At kung po pwede man, bakit hindi? Ang importante ay wala na, na isa man sa atin na kapag ka pinag-uusapan ng care group, alam mo na kabilang ka doon. Sapagkat mapagpapala mo yung kasama mo sa care group na yun, habang sila din ay napagpapala ng iyong presensya. Next po. Kaya napaka-importante na tayo ay nasa loob ng isang faith community. Pinapahalagahan natin ito dahil ito yung misyon ng ating iglesia. At kapag ka nandun tayo, see to it na hindi tayo nawawala na si Kristo ang dahilan ng lahat ng iyon. So there are 3 things na maganda makita po natin dito. Ruth's story is a beautiful reminder to find our strength in our devotion to Christ. Gagawin natin, ginagawa natin, pinaplano natin dahil kay Kristo ay para kay Kristo lang. Pangalawa, no matter where our journeys takes us, kahit saan tayo makarating, kung ating pinapahayag, kung ating daladala yung pananampalataya natin sa Panginoon, our commitment to Christ motivates us to love one another. And lastly, our allegiance to Christ will continually submit us to God's will. Wala na po sanang ibang dahilan kung bakit tayo tumanggap sa ating Panginoon, kung bakit tayo nagpapatuloy, at kung bakit nais nating manatili. Katulad ni Ruth, yung kanyang allegiance doon sa kanyang biyanan ay nanatili. Katulad ng kay Kristo na nananatili sa atin po. Nawa ang bawat isa sa atin ay manatili sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po at purihin